ng AV Church Music sa PBS. Ayaw niya ipasabi yung taon. Anyway, okay lang po. Faculty members po siya ng World Teach. Kung tandaan niyo po yung ilang mga kapatiran na naka-abate po ng training noon dito sa atin. Siya rin po ay Donor, Audience and Relations Coordinator ng Back to the Bible Philippines. Board member po siya ng Women's Commission ng PCEC, Philippine Council of Evangelical Churches. So, malaki pong gawain yan. Kilala po na lahat, siya po ay host ng Heartline sa radio, counseling program aired over DZAS 702. Ayan, AM band. Kung kayo po nakikinig, siya po yung babae doon, yung madalas tawagan. Pero hindi madalas magalit doon, tahimik siya. Married po siya kay Pastor Clem Guillermo. Tanda po natin nandito siya, pinagpala po sila ng dalawang anak, ngayon po yung malalaki na. Siya po yung umiikot kung saan. Actually, naikot niya ang UAE kaagad for 11 days. Aalis na siya mamaya. Ngayong gabi, ating pong tanggapin at makinig po tayo sa salita ng Panginoon. Tatalakayan ni Ate Merlin Guillermo ang tungkol sa pagiging mag-asawa, termites of marriage. Wow! Sige po, makikinig po kami. Kayo na po, Ate Merlin. Okay, good evening po sa inyo lahat. Alam niyo ba, feel ko ngayon na ako'y evangelical. I've been around in several churches for the past 10, 11 days. All nights, I have seminars. At bawat seminar ko, bawat gabi, dalawang topics agad ang gusto nilang marinig. Diba? And then, mamayang gabi nga, tutuloy na ako sa airport. Kaya isang topic lang ang aking sasabihin ngayon, Pastor. Gusto sana ni Pastor ay dalawang topics about marriage and parenting. How I wish I could do that. Last night, I was at Al-Ain. They did their couples fellowship at the Intercon. And dalawang topics naman ang hiningi nila. Termites in marriage at saka AWD. Hindi yung early warning device. Authorized wealth distributor. Yun ang topic ko kagabi doon sa Al-Ain. And then, din sa ibang place naman, sa Russell Kaima, iba rin ang topic ang gusto nila. So, nalilito ako. Anyway, actually, dapat si Pastor Clem ang narito. Na-denied siya. Would you believe na-denied ang asawa ko? He was here last year. Pero, so biglang sinabi ni Ronnie sa akin, Ate Merlin, you have to take his place. So, praise God, around last Friday, may retreat ang mga leaders dito sa UAE through the PIN, Philippine International Network. And I arrived 6 o'clock at the hotel. 1 o'clock hanggang 5 ako agad ang nag-lecture doon. And I did not even realize na yung audience pala ay mga church leaders. I thought, alam mo yun, yung mga fellowship sa mga churches, leaders pala yun. But I really thank God. At kinakabahan ako, syempre, but I praise God for He gave me enough courage to face those people. And right now, sabi ko nga, habang nag-pray kami, ngayon lang din ako kinabahan ulit. Kasi karap ko mga evangelicals eh. And yung kinakanta natin kanina, yung sigaw, evangelical talaga ang dating. Dahil sa iba, sigaw, may sayaw din, So, kakulay po tayo. Boy, na-miss ko ang worship ng evangelical. But right now, I'm not making a sermon, But this is a seminar that I'm going to give you with, may clicker ako. Okay. Ako, high-tech naman ang clicker nyo. Paano to? Okay, termites in marriage, itong request, Okay, sige. Welcome sa ating seminar, Destructive Marital Relationship. Dito na lang kaya yung laptop. Ito. Okay. Okay, sige. Thank you. Okay, termites in marriage. Okay? Yan po ang totoong termite. Tinanong sino daw ang termite. Pareho kaming termite.
Okay. Thank you. Okay. Okay, that's my husband, Pastor Clem. He was here last year. Okay. What is termite? Okay. It is a small but repeated and destructive behavioral patterns of the spouse that causes the relationship to drift away. Minsan, after we got married, we stayed at Phoebe's compound. Kasi after nag-graduate ang husband ko, in-invite siya agad ng school magturo. Ano? So, pinastay kami sa loob ng compound at nalala mo, Pastor, sa men's dorm kami nag-stay. Nag-uusap kami sa kusina, may nakita siyang dalawang anay sa dingding, no? So, tiniris ni Pastor Clem, patay, okay na, no? Anyway, after siguro few months, doon kami ulit nag-uusap sa kusina, sumandal ako sa dingding. Pag sandal ko, nabutas yung dingding, yung pala, alam niyo, anay na lang ang nagkakabit doon sa dingding. So, hindi namin pinansin yung dalawang anay, akala namin, alam mo yun, destructive pala. So, according to research sa Pilipinas, ang anay ay mas malaking distraction kaysa sunog. Katulad sa ating marriage, no? Yung problema ay hindi natin pinapansin, ini-ignore lang natin. Pero repeated but destructive behavior patterns of the spouse that causes the relationship to drift away. Okay? Ano ba ang mga signs that you have this anay sa inyong pagsasamang mag-asawa? Una, yung spinning wheel. Alam mo yon, yung there are issues that cannot be resolved. The feeling of, sinasabi niyo, here we go again, every time there is issues brought up. Ano ba yan? Paulit-ulit na lang. Di ba pinag-usapan na natin yan? Hindi man lang, walang closure doon sa issues. Kaya paulit-ulit na nagiging problema yon. Spinning wheel. Marami bang may mag-asawa dito? Siguro yung would-be couples ay marami kayong matutunan dito, no? And then next ay blown-up issues. Okay? Anong blown-up issues? When trivial matters becomes big deal. Alam mo yon, heated arguments follows a nice conversation, di ba? Minsan, nag-date kayo, ang ganda-ganda ng usapan ninyo, enjoy kayo sa iyong nagkikilitian pa. Tapos may ng konti, may mabanggit na pangalan. Naku, pangalan ng dating girlfriend, patay, magagalit na ngayon si Mrs. Ano ba yan? Diba? So ito yung mga blown-up issues na nagsisimula sa magandang usapan, biglang may napipikon. Kaya kung minsan, mamaya, ang treatment pagka ganon, buti pa, tahimik na lang. Cold turkey. Nagiging ang treatment ninyo kasi lagi na lang nag-aaway, maliit na bagay, nag-aaway. So, hindi na lang magpapansinan. Anong gagawin? Silent treatment. Sabi ko nga doon sa seminar last Friday, you're in the same house, but you're sleeping in the different rooms. You're in the same room, but you are sleeping in two beds, in another bed. But sometimes you're in the same bed, but you're sleeping in the different direction. Kuminsan yung wife nakatalikod, si Mr. nakatalikod din. Pagka dumikit, biglang aalis, di ba ganon? So, or some of us, you just communicate through the cell phone. Sa atin, sa Pilipinas, di ba? Sinasabi natin the text messaging country in the world, yan ganon. Lahat ng tao, sabi nga kahit na madilim o nasira na yung keypad, sige pa rin, nakaka-text pa rin, di ba? So kaya sa churches, maraming signage dyan. Turn off your cell phone. Or di ba, silent mode yung cellphone. But you know, there are couples that they only communicate with the cell phone. For example, sabihin ng wife sa husband niya, sunduin mo na mga bata sa school. Sasagot ngayon si Mr. Sinundo ko na buwisit. Alam mo yun? Kahit sa cellphone, magkagalit pa rin, no? Buti na lang may cellphone. Kung wala, home turkey talaga, no? And then, yung reason ng iba, staying together just for the kids. Never stay in your relationship just for the kids. That's unfair. Kasi ito ang dahilan nyo. Okay, ngayon, nagstay kayo, gusto niyo na maghiwalay. Kaya lang, alam mo yun, pastor kayo or worker kayo sa church, di pwede maghiwalay. So just stay together because of the kids. So, ngayon, pag nagkasala, nagkamali yung anak, ang gagawin nyo, kayo kaya lang ako tumigil dito dahil sa inyo. Tapos kayo ngayon, nagsasalbahe kayo. Di ba? So, gagawin nyo ngayong sakala ng mga anak.
Ngayon, nagigilty ngayon yung mga bata. Buti pa, maghiwalay na lang kayo. Kaysa kami ang dadahilan nyo, di ba? So, it's unfair. Next. Keeping scores. Alam nyo, marami dito sa atin guilty dito, no? Yung tinatago, tawag nga natin mga agriculturist, nagtatanim ng sama ng loob. Keeping scores. We know the wrong things done are written in the heart. Guilty tayo doon, di ba? One time, we had a counseling, no? Nagulat si Mr. Nag-away sila. Gusto na maghiwalay. Anyway, pumunta sa office, nagpa-counsel kay Pastor Clem. Ang reason ni Mrs., every time pala sila magkaroon ng may virgin ears ba dito? Every time daw magkaroon sila ng sexual relationship, naiinis si Mrs. Parang ganon. So, parang sabi ni Mr., bakit ganon? So, parang every time na kami, parang nire-rape ko siya. Anyway, ang dahilan pala ganito, nung dinraw out ni Pastor Clem, so why? Kasi, Pastor, galit ako. Simula nung kinasal kami. Kasi pala nung honeymoon nila, 13 years ago, ay yung honeymoon nila sa hotel, tinawag ni Mr. mga barkada niya, pumunta sa hotel. Alam mo yun? So siya ngayon naghihintay, asan na yung asawa ko? Kakakasalan namin, kakapangako lang namin for better or for worse, in sickness or in health. Asaan na? Mas inuna yung kaibigan, mga barkada. So since the time, parang ayaw niyang, alam mo yun, masama ang loob niya. So nagtatago siya. He keep on keeping the scores, no? And then when a spouse cannot forgive and forget, ito yung talagang nagtatanim ng galit. And then dysfunctional communication. Mamaya marami pa akong sasabihin tungkol dyan sa communication, no? Ignoring, judging, offending. You communicate your talk mind to mind instead of heart to heart. Alam niyo yung mind to mind, kailangan yon, di ba? Yung isip, no? Especially when you make major decisions. Kung bibili kayo ng lupa sa Tagaytay, o kaya bibili kayo ng condo, o saan ilipat ang mga anak pag sa schooling, mind to mind ang gagamitin nyo yun. Diba? Gamitin yung isip. Pero sa everyday communication, kakain lang kayo or matulog or alis, dapat heart to heart. Puso sa puso. Diba? Dapat ganon. So, pagka, eto, tingnan natin. I-evaluate nyo nga ang inyong marriage, couples, just in your mind. Hindi nangyayari sa inyo, score 1. Kapag nangyayari ay totoo, ang score 5, no? Spinning wheel, blown out issues, cold turkey, keeping scores, dysfunctional communication. All of the above. All of the above, number 1 naman. O, diba? Ayun. Okay, let's continue. Termite number 1, wrong priority. Okay, mga lalaki, pakibasa nyo nga ang verse together. Ready, read. For this reason shall man leave his father and mother, and shall cleave to his wife, and the two shall become one flesh. Okay, for this reason shall a man leave his father and mother and shall cleave to his wife, and the two shall become one flesh. Doon sa seminar last Friday, sa mga leaders, mas yan, clear, no? We talked about the responsibility of the couple, which is to live and to cleave. Okay? So mag-asawa, responsibilities nyo yun. As soon as you decide to get married, agad-agad ang isip ninyo is to decide to leave your family of origin, leave your parents, and cleave to your wife. Cleave to your partner. At naniniwala ako, marami hong biktima sa atin, sa ating bansa, sa Pilipinas, may apo na sa atin pa rin nakatira, no? At naniniwala ako na kapag gano'n ang nangyayari, nagkakasala, pareho yung parents at saka yung anak. Do you think so? We are committing sin when we allow our children who are married to stay in the house of our parents. Kasi command ito ng Panginoon eh. And I believe, naniniwala ako na malaking kasalanan both sa parents na nag-aalaw na titira ang kanilang anak sa kanilang bahay. Okay, iba itong ang parents niyo or mother niyo, na kunyari nabiyuda na yung mother niyo, nakikitira sa inyo. Okay yon, acceptable yon. Pero kung kayo mismo mag-asawa ay nakikitira sa inyong magulang, I believe you are committing sin. Okay? Wrong priority. Okay, wrong priority when your parents are standing between you.
nagiging hadlang sa inyong mag-asawa na magkaroon ng intimacy kapag ang mga magulang ay sa gitna ninyong mag-asawa, no? Malaking disturbance. Pangalawa, kapag ang mga anak ninyo ang priority ninyo, remember this, husband and wife, you are first husband and wife before you became father and mother. Okay? So, meron kaming member, andito ba yung ka-churchmate ko? may churchmate ako na architect eh. Sabi niya pupunta daw siya, ewan kung nakarating na. Sige. May ka-churchmate ako. May ka-churchmate ako dito lang may nakita si Flor. So sabi ko dito na siya sa church na to. Wala pa siyang church na pinupuntahan. Anyway, may ka-churchmate kami na ang father ay sila yung unang-unang engineer sa Ponapay. Okay, you know where that is? Sa Ponapay, isang island malapit sa Truk Island, Marshall Islands, gano'n. 30 years ago, mga 30 years siya doon. Siya yung talagang nag-manage ng construction ng mga building doon sa Ponapay. Anyway, after 30, 40 years, nag-retire na yung lalaki. Umuwi na. Maganda ang family, okay, kasi responsible father siya, responsible naman siyang husband. Kaya lang, yung nag-retire siya, nag-asawa na lahat ng mga anak. Kanya-kanya ng pamilya yung mga anak. Silang dalawa na lang mag-asawa. Ngayon, siguro na sila, mga 60 plus na or more, no? Alam niyo ba, nung sila na lang dalawa, hindi sila magkakilala. Alam mo? Kasi, unang-una, hindi sila nagkaroon ng intimacy, di ba? Mas matagal silang separated sa isa't isa dahil sa trabaho. And at the same time, pareho silang may Alzheimer's disease. Alam niyo yun? Ang tawag natin, piyanin. Hindi na nila alam na mag-asawa sila. At nakakalungkot talaga. They don't know that they are husband and wife, they are married to each other. So, anyway, so yun ang danger kapag naging hadlang sa inyong relationship, ang parents niyo or ang inyong mga anak. O kaya ang priority niyo ay yung inyong hobbies, yung ministry, yung pagsha-shopping, yung sports ni mister, wrong priority. That becomes dangerous sa inyong relationship. Or, another wrong priority when you say sa inyong mga pagsasalita pag lumalabas na itong comment na, pera ko to. Sabihin naman ng isa, pera ko to. O, diba? Delikado na ang inyong pagsasama. Kasi diba, when you are married to each other, you already become one flesh na kayo. Hindi na dapat lalabas sa inyong mga labi, pera ko to. Iba? Yung ganong klase. I remember, testimony ko to, Pastor. Every time we have this marriage seminar, I always share this during the first years na aming marriage. I was earning more than my husband. Kasi nga, alam nyo yun, di ba? Faculty members sa school, magkano lang naman sweldo. There was a time that ang increase ko 1 month salary ng husband ko. And medyo, di ko alam noon na ako yung nagko-control sa relationship. And later on, I realized that nagiging hindi maganda ang aming pagsasama kasi lumalabas din sa mga lingwahe ko, bakit? Pera ko to Bakit? Ako naman mas malaking sweldo. Diba? Ang pangit talaga. Alam mo yung ginawa ng Diyos para tumigil ako doon. Nagsara yung kumpanya. Nawalan ako ng trabaho. Ayan, nung nawalan ako ng trabaho, naku, tiklop na ako. Talagang wala na akong masabi. Grabe ang Lord pala kapag magparusa, hindi natin alam, no? Nagmamalaki tayo mga wives. Bakit? Mas matalino ako sa'yo. Bakit ang pinanggalingan mong pamilya, mahirap lang kayo? Bakit binihisan lang kita? Di ba? Delikado yon. So, pwede daw kayo dahil grabe ang Lord, may sense of humor din siya. Titiklop ka talaga kapag ganun ang attitude mo sa marriage. Okay, or wrong priority din kapag ang priority mo ay inyong mga kaibigan. Di ba? Mga barkada ninyo. O kaya yung inyong trabaho. Okay. Termite number 2, irresponsible parents. Marami sa ating kababayan, no? Na ganun. Sabi nga sa 1 Timothy 5:8, sabi, if anyone does not provide for his relatives, especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Okay? So, fathers, you must be the head of the family. Sabi natin kanina, okay, tanong ko pala,
Ano nga palang qualification ng isang head of the family? Ano po ang qualification ng isang head of the family? Ano ba? One wife. One wife? Ano pa? Actually, ang qualification lang ng isang head of the family, lalaki ka. Oh, yun lang. Okay? Alam nyo, hindi nag-create ang Lord ng Adam and Steve. He created Adam and Eve. O, di ba? So, irresponsible parents. Look at this. May mga nakakalungkot, marami tayong kababayan. Marami kaming caller sa Heartline, ano, na ang misis, hirap na hirap maglabada, magtitinda. Ang husband, walang trabaho, maglasing. O kaya pag nasa bahay, panood lang ng panood ng TV, tapos uutusan si misis, bigyan mo ako ng kape, bilisan mo, tapos gusto pa, kamutan ng tiyan. Diba? Kaya minsan ang sinasabi namin sa mga wives, timplahan mo ng mainit na kape ang mister mo at pagdating malapit sa kanya, medyo natitisod ka, nakatapunan siya ng kape. Palagay ko matauhan siya, no? Nakakalungkot. Okay, if you are the man, the head of the family, you are supposed to be the provider of the daily needs. Ito po ang pinaka-basic needs natin, di ba? Food at the meal table, roof over the head, clothing to protect the body, education to secure the future, and support in case you pass away. Practical, no? Insurance or memorial plan. Di ba? Nakakalungkot sa atin, alam nyo? Buti kung si Mrs. ang unang namamatay. Palagi mister eh. Ayan, palagi unang namamatay si mister. Pag ngunit namatay si mister, naku, si Mrs. problema ngayon, hindi mailabas sa hospital yung patay. Kasi walang pambayad, di ba? Walang memorial plan. O kaya, ibuburo lang isang buwan para may itong, alam niyo yun, sa wedding or whatever. Nakakalungkot. So, advice natin, lalo sa ating mga Christians, good testimony yun, we save, and then mayroon insurance, and then memorial plan. Last night, kasi nga dun sa isang place, Al-Ain, authorized wealth distributor ang lecture ko, and inano ko yung mga credit cards, ano, inano ko yung mga, kung magkano yung kinuha mo, tapos yung pala, ang interest yun. Kunyari, 10,000 ang kinuha mo lang sa credit card, tapos 3% ang interest, ang binabayad mo, kunyari, 500 lang a month. After 10 months, aabot siya ng 27,000 doon sa credit card. So, sabi ko nga kagabi, ang principle ng 10, 20, 70. Alam niyo yun? 10, 20, 70 ang principle. 10% tithe, 20% savings, and 70% yung expenditures ng para sa family. I hope you will practice that 10, 20, and 70. Okay? Next, provide a good name for the family. Ang sabi ni Haring Solomon, a good name is to be chosen rather than great riches. Before I left last week, nagkaroon ng verdict kay President Estrada. Di ba? Guilty siya sa plunder case. At nakakalungkot, di ba, yung, ang sabi niya, well, the people has, ang sabi niya, kasi hindi siya talo sa harapan ng mga tao. Kasi, yun nga naman, election, nung siya ay nanalo, 11 million ang votes niya. First time in the history of the Philippines, no? Yung sinasabi natin, landslide, ang pagkapanalo niya noon. Do you think the people after 10 years, the mga bata ngayon ang malaala sa kanya nung naging president siya? Nung 2.5 years? O malaala ng mga bata in the future, yung si Estrada ay naging mayor o naging ng senator? No. Ang maalaala sa after 10 years, ang maalala sa kanya, yung plunder case. Diba? Nakakalungkot. At alam naman natin yun, no? Marami tayong mga kakilala ng mga leaders sa ating bansa ay ang malaala yung hindi maganda. I remember my father, just to share with you, my father passed away when I was, I think, 7 years old. And then, he was the one who donated a lot, malit na lot, at saka nagpatayo ng church, Alliance Church sa Davao. No? Last year, August, ay
in-invite kami kasi celebrate yung church, 50 years ang church. Gusto ng congregation, palitan yung pangalan ng Filomeno, kasi tatay pangalan Filomeno, Filomeno Memorial Church. Sabi namin, wag na. Pero ang nakakatuwa dahil, alam niyo, naalala nila yung pangalan ng tatay ko kahit matagal na siyang patay. So, provide a good name. Wives, are you able to provide good name to your husband? Imagine, binigay sa atin ang apelyido ng asawa natin. Kahit na pangit yung apelyido, no? Minsan ayaw natin, mas maganda nung apelyido natin ng dalaga. Tapos naging misis na ang pangit ng apelyido. And yet, you have to keep that name, no? Provide a good name for the family. Lalo na kung pinanggalingan ng pamilya, alam mo, mga kilala sa kanilang community na pamilya ng mga pastors yan, pamilya ng mga abogado yan. Eto, ikaw ngayon, yung isang daughter-in-law ay pasaway. Diba? Sayang, sayang. So, provide a good name for the family. And then, provide leadership in the home. Katulad nung sabi ko kanina, God gave leadership to men at home. For the husband is the head of the church, of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of one body, of the body. Sabi yan ni Apostle Paul, no? So, men, katulad sabi ko kanina, ang qualification lang, dahil kayo ay lalaki. May mga example po ng failed leadership sa Bible. Una dito ay si Adam and Eve sa Genesis 3. Sa palagay niyo, saan po si Adan nung nag-uusap si Eva at ang ahas? Saan po kaya si Adan? Sa probinsya? Sa Dubai? O saan kaya si Adan noon? Tama? Tulog. Saan kaya si Adan? When the serpent was talking to Eve and, you know, convincing Eve, hindi masama yan. Saan po? Sa tabi. Diba? Katabi lang. And she gave him. Diba? Inabutan siya. Alam niyo, siguro si Adan, medyo nagdadoubt din siya nung nag-uusap yung ahas at saka si Eva, no? Tama yung ahas. Mukhang okay. Eva, no? Mukhang tama yung ahas. Alam niyo, kung siya ay tumayo na talagang lalaki siya, alam niyo, pwede niyang tartarin yung ulo ng ahas. At buti na lang pala daw, si Dan at si Eva ay hindi in-check. Kasi gawin nila, yung sabaw yung ulo ng ahas. Anyway, you know, kaya mga kalalakihan, kapag kayo ay tahimik at wala kayong ginawa, delikado, no? Katulad ni Adan at ni Eva. And another failed leadership ay si Abraham at si Sarah. Sa lahat naman ng sinabi ni Sarah, yun agad ang sinunod ni Abe. Talaga naman si kapatid na Abe. Siguro naman nag-uusap sila, marami silang plano. Sa lahat siguro ng suggestion ni Sarah, yun ang sinunod niya. No? Kasi diba sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, I'll give you a son. Diba? Tapos sabi Sarah, ako ba, Abe, naniniwala ka sa Diyos mo? Eh, tanda-tanda ko na. May na-post na ako, ano ka ba? Naniwala ka dyan? Alam mo, siguro ang suggestion ng Panginoon, ayan si Hagar, bata pa siya, mag-hubing pa, maganda. O baka yan pwede. O, ano nangyari after that? Grabe, no? Hanggang ngayon, di tayo tuloy mag-enjoy ng kayamanan ng Dubai. Kasi diba? So, dahil doon, hanggang ngayon, ang nangyari, ang consequence doon. Kaya husbands, you have to be the head of the family. Kahit na si wife ay, alam mo yun, sabi nga, 25,000 ang salita ng wife every day. Si Mr. 12,500 lang. Minsan, naubos na yung dialogue niya sa opisina. Pagdating sa bahay, wala na siyang masabi. Si Mrs. marami pa. Meron pa siyang 12,500. Nakareseba para pagdating ni Mr. No? Kaya, Mr., kahit na daldalera yung Mrs. niyo, barahin mo. Dahil naging effective sa akin yun. Effective yun kahit kanino. So, the amount of success in your career would compensate for your failure in nurturing your family in the Lord. Diba? Kahit na ikaw ay talagang kilalang engineer dito sa Dubai, pero kung bagsak ang pamilya mo, wala din, di ba? Okay? Termite number 3, anger outburst.
Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Ang karamihan, everyone should be quick, no? Mas madali sa atin, salita agad, kaysa makinig, pakinggan kung ano ba yung ibig sabihin. You know, couples, men does not read between the lines. Cannot read between the lines pala. Kaya directly, pag sabihin misis, wag na magsabi niya, wag na kayo magtantrum, pahulaan nyo kay mister. Hindi nila huhulaan yun. Lagi nagtatanong, ano ba nangyari sa'yo? Basta, alam mo na yun. Hindi nila alam yun. Because they cannot read between the lines. Maraming misinterpretation na dami natin mga, alam mo yun, kunyari sa mag-asawa, sabihin ni mister, Han, matabang yung niluto mong sinigang. Okay. Ano sa palagay niyo ang problema? Kulang ng sampalok, kulang ng pawis, no? Ang interpretation ni Mrs., oo na, wala na akong kwentang asawa. Interpretasyon, iba na ang interpretasyon. Madalas ganun ang nangyayari. Pwede namang sabihin, bakit ano kulang sa palagay mo? Hindi eh. Basta't ang asawa magsalita, marami na tayong interpretasyon na mag-aaway na. Yung kanina sabi natin na magandang simula, spinning wheel, keeping scores, cold turkey, dahil nga hindi natin pinapakinggan kung ano talaga ang ibig sabihin. Okay, anger outburst. Men, look at this. Ginagawa natin ng misis na parang punching bag. Okay, pag nagalit kayo, grabe. Pero wives, pwede daw kayo. May nakausap ako dito sa UAE. May nakausap ako dito sa UAE. Ang wife, ang battered husband. Battered husband. Dahil pag nagagalit daw, ang tindi. Minsan daw, challenge sa mister, hawak niya yung magandang kabibili lang niya. Nag-away sila, yun ang malapit sa kanya. Sabi ng husband, sige, ibato mo, ibinato nga. Nawagsak, sabi niya, so, ikaw kasi. Away na, harap na naman siya ng ibabato. Sabi ko, next time, pag magbato ka yung plastic. Okay, so, yan, anger outburst. What do you mean by anger outburst? A threat to the safety of your spouse and the security of marriage. It desires to punish the other person for upsetting you or making you unhappy. Worst is violence. Okay, sana kung magaling tumugtog. Na-pick up nila. Na-pick up nila. Kasi din sa isang, hindi nila na-pick up. Anyway, matatalino ng mga evangelicals. Kasi yung iba mukhang filled ng Holy Spirit. Sa violence, extreme form of anger outburst. Alam niyo, may counseling kami. Ang husband niya, please. Okay. Tumag po sa amin yung wife kasi, sabi niya, Kuya Kim, ang husband ko pag nagalit, ginagawa kong dart. Alam mo yun? Pagkalinig sa dingding, tapos babarilin siyang ganon. Grabe, sabi namin, i-report mo sa pulis. Pulis ko ang asawa ko eh. Dalhin mo sa barangay. Grabe, what are forms of anger outbursts? Shouting, yelling, cursing, ridiculing, violence, destroying things, hurting physically, or self-inflict, no? Or drastic decision, yung mga salitang, di malay na nga tayo. Alam nyo, ang dami kong nakausap dito sa UAE. There was a time na talaga palang yung isip na divorce, palagi daw, sumasagi sa isip kung nag-away. Divorce, annulment, gano'n. Sabi ko, beginning now, I rebuke you, do not use that words again. Diba? Kasi pag sinabi mo, mag-divorce na, buti ka divorce, the more na gagamitin ng Diablo, inject niya lalong lahat ng gagawin ni Mrs. Negative na lahat. Wala na magandang gagawin si Mrs. kundi laging pangit. Kasi yun ang gagawin ng Diablo. Okay? The main cause of the breakup of relationships is rooted in anger. Diba? Yung hindi pinag-isipan. And the mismanagement of anger is one of the greatest social problems today. Totoo yun. Sa ating bansa, diba? Kahit parking space, nagbabarilan. No? Lalo na sa Abu Dhabi, walang parking space. Grabe, dikit-dikit na yung sa atin, diba? Nababalitaan nyo, si Rolito ko, diba? Nagalit siya dun sa parking sa Lasal. Binaril niya. So ito, mismanagement of anger is one of the greatest social problems today. Anger dealt with appropriately can bring juice, passion, aliveness, and intimacy to you and your partner. Di ba?
kapag bago ka nagalit, mag-memorize ka ng verse ng Psalm 119. 1 to 150. Palagay ko mawawala na yung galit mo, no? Huwag naman John 11:35. Jesus will. O Psalm 23, 1 to 6, memorize nyo. Mag-subside yung galit nyo. Okay? In your outburst questions, ito dapat ang tanongin nyo, what do you usually do during your anger outburst? What happens after your anger outburst? Are you happy about the result? What can you do to control your anger outburst? Okay, meron akong counseling. Okay lang po, meron akong counseling. Ay, sa Heartline pala, tumawag siya. On the air, sabi niya gano'n, ang problema ko yung asawa ko, mayroon siyang other woman, sabi niya gano'n. Kuya Clem, pag makita ko silang magkasama, talagang decision ko talaga, saksakin ang tiyan, ilabas yung bituka. Okay, gano'n, on the air yun. Ay, gano'n ho ba? Oo, basta, galit ako, ganyan-ganyan. Okay, anyway, nakansilan niyo ni Pastor Clem. Diba after 3 calls, may tumawag isang caller. Makati yung una, yung pangatlo, Antipolo. Sabi niya gano'n. Kuya Clem, yung tumawag kanina ng asawa niya na saksakin niya at ilabas ang bituka, mukhang magandang suggestion niya. Gagawin ko dito yata sa asawa ko yun. So hindi ako nakatiis. O hindi, natawa ako. Sabi ko, ano nga kaya Kuya Clem? Lahat ng may kabit dyan, saksakin ng asawa, lalabas ang bituka. Palagay ko lahat ng lalaki sa Pilipinas, lalabas ang bituka. Sabi niya, yung anger niya, grabe, no? Hindi niya Anyway, pumunta sa office yun, nag-usap kami, nagpa-counsel sa akin, personal counseling. Habang nagsasalita siya, grabe, ang dami niyang planong gawin sa asawa niya. In fact, sinipa niya na yung asawa niya. Tagad lang ako ng mukha. Tawang-tawa na ako sa kanya. Kasi nag-a-action pa siya. Yung babae, action siya talaga. Yung gano'n. Tapos minsan daw, binato niya ng ganyan, basta. So yung husband, surrender talaga. Tapang mo dahil, Bisaya man yun ba? Ang tapang mo dahil, sabi ka na sa kanya, tumigil ka na ha? Oo naman daw, sabi lagi, tigil na ako. Anyway, grabe, ang anger outburst niya. Anyway, yun ang sinabi ko sa kanya. Doon sa lahat ng ginawa mo sa husband mo, masaya ka ba? Bigla siyang umiyak. Ate Merlin, hindi ako masaya. Kala mo lang gano'n. So, yung mga galit natin, no? Imbes na maayos ang relationship, nasisira lalo. Termite number 4, insensitivity, being inconsiderate. May mga selfish demands tayo. Or critical spirit, harsh words, sarcastic comments, or yung may mga karanasan na not meeting the needs and unrealized expectations. Marami kayong expectations, wives, kasi nung boyfriend yung naliligaw sa inyo, ang bait-bait, no? Tapos nung mag-asawa na kayo, hindi pala. Salbahe pala. Yung expectations yun na mabait itong husband ko, sigurado maging masaya ako. Hindi ka naging masaya, hindi pala siya mabait sa'yo. Mabait siya sa iba. O kaya, sumakabilang bahay. So yan, okay. Tingnan natin ano ba yung mga needs. Okay? According to Willard Harley, I'm sure you have read the book. No? Ang title is His Needs, Her Needs. Ang number 1 need ng lalaki is sexual fulfillment. Totoo? Mukhang hindi kayo agree kay Willard Harley. Anyway, sa Pilipinas, oo daw. Anyway, sige. Sexual fulfillment, number 1. According to research yun, ng mga lalaki. Mga wives naman, number 1, affection. Alam nyo, men, we cannot give your sexual desires not until we feel that you love us. Ano ba yung affection na gusto namin gawin nyo sa amin? Alam nyo, hawakan nyo lang ang kamay namin habang nanonood ng TV, o kaya akbayan nyo kami habang naglalakad. Feel na namin na mahal nyo kami. Minsan sa seminar, nalala mo, Pastor Toby, nung sa seminar natin, hindi daw siya demonstrative yung lalaki. Sabi niya, hindi kasi ako demonstrative hindi ako showy. Hindi ako naniwala. Dahil nung naliligaw ka, sigurado hinahawakan mo ang kamay ng girlfriend mo. At yung isang kamay sa balikat, yung isa sa bewang, yung isa ewan. Diba? Ganun mo, boyfriend, girlfriend, grabe. 3 kamay. Tapos yung mag-asawa na, hindi, sasabihin mo, hindi ka showy, hindi demonstrative. Alam nyo sa atin,
kasi, kapag sumasakay sa bus, ano po, aircon bus, pagka, alam mo, parang akala mo isang tao lang, namumulokot na, mag-boyfriend yun, di ba? Pero kung nakasakay sa bus, yung isa nagbabasa ng dyaryo, yung isa natutulog mag-asawa yun. O kaya naglalakad, no? Pupunta ng SM, tatlong poste ng Mirago ang pagitan, biglang lilingon si Mr. Bilisan mo naman! Samantalang yung mag-girlfriend boyfriend, di ba? Naku talaga naman, hawak ko niya yung bag ng girlfriend, alalayan, pag-akit sa bus. Pag nag-asawa na, naku talaga naman. At saka ito pa, husband. Kahit sa manunod ng TV, no? Gusto namin, minsan nilalagay namin ang kamay nyo, lagay namin sa balikat namin. Minsan mali intindi nyo, nag-uubad na kayo. O, di ba? Gusto na namin maramdaman na mahal nyo kami. Okay. Pangalawang need ng lalaki is recreational companionship. Alam nyo, nasundan ko kasi si Lady D, yung kwento nila, ni Lady D at si Prince Charles, no? Nagtataka tayo bakit pinakasalan ni Prince Charles si Camille Parker Bowles. Alam mo yun, ang ganda-ganda ni Lady D. You know why? Ang dahilan pala is, si Parker Bowles, si Camille, talagang enjoy na enjoy siya sa company ni... Si Prince Charles, enjoy na enjoy siya kay Camille kasi yung sports, very supportive si Camille sa interest ni Prince Charles. Is Lady D, minsan late na nung nalaman niya, dapat ganon. Nagpunta daw siya sa contest na may hockey yata yun. Punta si Lady, naka-gown pa rin, nakaganyan-ganyan. Sabi ni Princess, you go home, you're unfit in this place. Diba? So sana kung nawaan ni Lady D, ganun pala ang interest ng husband niya. Hindi yung, minsan sa atin, no? Gusto maglaro si Mr. ng basketball. Yan, sabihin niya, day off. Friday ba day off? Dito. Kunyari, Friday, ngayon si Mr. nagliligpit ng gamit niya, magbabasketball. Sasabihin ni Mrs., magbabasketball ka na naman, uwi ka mamaya, puro na ng pawis ang dumi-dumi ng damit mo. Alam niyo, ang nangyari, hindi pa nakalabas si Mr. Talo na. Kasi sa comment natin, you know, I've learned so much from this. Kasi si Mr. ko ay mahilig sa basketball noon. Yung dati, pinag-aaway namin ang basketball dahil isa lang TV namin. Panahon-panahon ng Crispa Toyota. Ang tagal-tagal na, no? Anyway, lagi namin pinag-aawayan kasi lagi ng basketball, hindi ko maintindihan ano ba yan. Ang palabas ng gulong ng palad. Anyway, ang ginawa niya sa akin, hindi ko alam. Later on ko lang na-realize. Sabi niya sa akin, alam mo, eto yan, ang basketball. Tingnan mo kung bakit gustong-gusto ko yung panood. Kasi ganyan yan. Kasi pumili ka ng team. Ang pinili ko Toyota. Anyway, kasi yung mga gwapo yung players. Anyway, ay hindi na ako nasiyahan sa TV. Nung naintindihan ko, ganun pala yun. Yung 3 points, ganun pala yun. Nung naintindihan ko na, ayaw ko na sa TV. Gusto ko na sa Araneta. Nung sa Araneta, nahiyangiyan naman asawa ko. Sigaw ako ng sigaw. Sigaw wala lang. Ano ba yan? Pag nag-shoot, tahimik lang mga lalaki. Ano ba yan? Nahiya na siya dahil ako na yung mas nag-enjoy na ako. So alam nyo, because of that, nagkaroon kami ng intimacy, no? So, wives, recreational, yung husband nyo mahilig sa wrestling, mahilig sa golf, sa boxing, sa Manny Pacquiao, di ba? Hayaan nyo lang, okay? Okay, kami naman, husbands, remember what we need? Conversation. Madalas ang sagot nyo lang sa amin, okay, yes, no. Hindi naman, no? Gusto namin, elaborate nyo ng maraming kwento. Kasi nga, remember, 25,000 ang mga salita namin. Sana naman, kayo din magkwento sa amin. Kaya, wives, ang sekreto, pag nagtanong kayo, magtanong kayo ng hindi sasagot sila ng oo, hindi. Diba? May questions na talaga ikwento nila ng maraming kwento kasi yung tanong, dahil sa tanong mo. Okay? So, husbands, ay conversation ang gusto namin. Isang paraan na you really love us. Okay, next. Admiration. Kung nga husbands, ang gusto nila na-admire sila. Pwede bang mag-inumok sandali ka? So, admiration. Mga lalaki, alam nyo, gusto-gusto nilang sabihin sa kanila, okay ang buhok mo, hindi yan, ano ba yung buhok mo, ano ba yung damit mo, di ba? Nagbagay sa'yo yan, ano ba yung... Naku, sana lang magagaling sa atin ng admiration. Kaya madalas ang mga lalaki, sa opisina, no, may nag-a-admire, sir, ang ganda ng polo nyo.
sekretary yung bumati. Huwag kayong magulat. Huwag kayong magtaka na lagi niyang palabhan yung polo na yun kasi doon sa lagi binabati. Sa admiration, wives. Okay? Kami naman, ang gusto namin, husbands, honesty and openness. Willing ba kayo na kahit saan niyo ilagay ang cellphone niyo, pag mag-ring yan, eh, hindi na kayo tatakbo sa CR para sagutin? Diba? Marami sa atin, no? Sa Pilipinas, pag sa cellphone, pinag-aawayan lagi ang cellphone. Minsan may counseling kami, ang code daw sa phone book, 123. Sinubukan ni Mrs. Nag-text siya dun sa 123. Hi, I miss you. Yung wife yun, I miss you. I want to meet you. Sabi niya, can we meet? At ganyan-ganyan. Aba, true enough. Akala nung babae, yung 123, lalaki yung text. Nagkita sila sa isang lugar. Ikaw palang 123, ha? Yung nilagay sa phone ko, yung pala babae yun, no? Anyway, honesty and openness. Alam nyo, feel namin na kami ang priority nyo kapag honest kayo sa amin. And then, mga kalalakihan, ang need din nila is domestic support. Alam nyo, katulad pinaralan namin sa seminar, ang reflection ng bahay, hindi sa lalaki. Diba? Yung bahay ninyo, atmosphere sa loob ng bahay, it's because of the wife. Remember, kaya nga tayo ay sa Proverbs 31 woman, talaga yung sinabi doon, ang wife talaga dapat siya yung nag-aalaga sa loob ng bahay. Hindi naman sabihin ng mga lalaki, pare, ang favorite color mo pala ay tangerine. Hindi naman sa lalaki nag-relate, sa babae, di ba? So dapat domestic support. When the husband comes home, ano yung una nating bungad? Alam nyo, ang mga lalaki, mahinang-mahina sila kapag may problema. Hindi nila kaya ang mabigat na problema. That's why men, when they have problems, they drink, nag-iinom, nagda-drugs, nagsisigarilyo, or whatever, di ba? Kasi hindi nila kaya ang problema. Tayo mga wives, binigyan tayo ng Lord ng, alam mo yun, extra power sa problema. Kasi we easily cry, di ba? Or tayo yung nagsasalita agad kung may problema, mga lalaki hindi. Kaya ang bungad natin pag dumating si Mr. Hindi yung problema kagad. Hoy, tumawag yung anak natin sa Pilipinas, may problema. Kaya minsan, ang mga lalaki uuwi sa bahay, tulog ka na. Mrs. kasi ayaw na nila magsalita ka. O kaya ang salubong problema, di ba? So, para sa domestic support, pagdating ni Mr. patulogin mo muna, pahingahin muna. Kung minsan sabihin mo, oh, pahinga ka mo dun sa sofa. Paano magpahinga? Puro labada, andun yung hangin. Diba? So, o kaya sabihin sa anak, oh, kiss your daddy. Puro uhog yung mga anak. Ano ba yan? Diba? So, when the husband comes, huwag niyo agad salubungin ang problema. Pakainin niyo, patulugin niyo, dahil sa kanya sasakalin. Okay. Financial support naman kami mga wives. Alam niyo kayo, gusto namin yung... Minsan nagugulat kayo, hindi niyo lang alam na ang mga misis nyo nag-iipon. Nagsisave. Kaya minsan din namin sinasabi may separate savings account. Kasi pag gano'n, di ba, pag nalaman ng mister, oh, may pera pala may pera muna. So wives, husbands talaga mahalaga sa amin na may... Kasi ang future ang iniisip namin. And then, of course, sa mga lalaki, attractive spouse. Okay? Yeah. Nung sa seminar, may nagtanong, babae, kailangan mo ba sa mga asawang babae, kailangan i-maintain ng kaseksihan? Sabi ko, ang asawa mo ang sasagot niyan. O diba? Kasi naman, mga wives, nung niligawan tayo, hindi naman tinanong sa atin kung malinis ba ang kaluluwa natin. Diba? Hindi naman sinabi, malinis ba ang puso mo? Kasi nakita sa atin nung niligawan tayo, yung outward appearance, diba? So, kaya lang nang nangyayari, no? Nung kaanak na, dati yung dalaga pa, korting Coca-Cola. No? Nung nagkaanak na, Coca-Cola attractive spouse, you maintain that. Okay? Financial commitment naman, husband. Okay. I mean, family commitment. Kung yung commitment, alam nyo ba kailan nag-birthday ang anak nyo? Kailan ang anniversary ninyo mag-asawa? Kailan ang
important events, important dates sa mga anak ninyo. Minsan, nag-graduate na yung anak, hindi nyo alam, nag-graduate na pala. Alam nyo yun? Simple lang na mga desires namin na makita namin sa inyo gawin nyo. Sana yun. Okay? Next. Termite number 5, annoying behavior. Ayan, health practices, vices, bad manners, hindi good. Bad manners, money matters, okay, marami diyang masyadong selosa, immature, naging irresponsible, no? Okay, yung bad manners, alam nyo, may mga lalaki, pag maghigop ng sabaw, umawak kayo sa table na baka mahigop kayo. Alam mo yun? O kaya may mga babae, pag nagkwento, alam mo yun, yung kaharap mo, puro ka rin na mukha. I'm just really, ano ba yun, masyadong exaggerated ang akin. Pero totoo yun, no? Just to make you laugh. Anyway. So, pagkasilosa ay annoying behavior yon. May dalawang klaseng pagsiselos. Yung totoo at yung pakiramdam. Okay? So, tingnan nyo yun. And termite 6, dysfunctional communication. Sinabi ko na yun kanina. Soft answer turns away wrath, but harsh words stirs up anger. Di ba? Ang ganda. Soft answer turns away wrath, but harsh words stirs up anger. Ang attitude madalas nangyayari sa atin, no? Yung iniisip na gigirahin kita pagdating mo, grabe sasabihin ng partner. O kaya karamihan babae, no? Girahin talaga pagdating niya. Mali ako. Sinong mali sa atin? Ikaw ang mali, ako tama. Di ba? Ganong klaseng pag-uusap. O kaya KSP. Alam niyo yung KSP? Yung halimbawa, kulang sa pansin. Ganito yan. Halimbawa, galing sa grocery si Mrs. Si Mr. nakahiga sa sofa. Si Mrs. nagbubuhat ng grocery. Ay, naku. Ang bigat talaga. Tapos balik. Ay, ang bigat talaga. Naku. Ang iba dyan, nakahiga lang. Di ba ganon? Kasi nga naman, Mrs., they don't read between the lines, remember? Dahil buhat ka. Tulungan mo ako. Huwag kayong magparinig, pakiramdam, hindi ganon. What effect yun? Sabihin nyo na. Marami akong dadalhin. Ayan. O kaya sisihan. Alam mo yun, kasi naman, dito pa tayo pumunta. Ano ba yan? Ba't ganyan sisihan? O kaya listahan. Yung kanina, yung list of wrong things done. Yun. Ayan, patterns, harsh, sweeping, condemning, rejecting. Ito yung mga salita na namamutawi sa labi. Okay. Gusto ko lang yun dun sa sweeping. Hindi yung nagwawalis yung sweeping words. Halimbawa, minsan may counseling kami. Sabi niya ng babae, Kuya Ken, tingnan mo yung asawa kong yan. Lagi na lang madaling araw kung umuwi yan. Sabi niya, okay, sabi niya, kagabi. Yun, kagabi, Pastor, alas 3 ng madaling araw. Nung isang gabi, yun, alas 4 talaga ng madaling araw. Nung pangatlong gabi, ayun, maaga siya. Alas 10. Hindi lagi. Diba? Pag lagi ka na lang talaga ganyan, parang wala nang pag-asa. Hindi dapat ng sweeping words na lagi ka na lang ganon. Diba? Avoid that. Okay? Yun ang termites in marriage, no? Make a difference in your marriage. Forgive and forget. And then later on, I will give yung exterminating termites. May time pa tayo. Is it okay if we sing the song? Okay? Okay, happiness is a personal choice. Can we sing this? Don't push your way. Dahil, kiupsi lang dahil. Okay? Magkatabi ba ang husband and wife? Magkatabi kayo? Hawakan niyo yung kamay ng wife niyo, ha? And partner, ha? Okay, let's sing the song. Ready? And don't lose your way with each passing day. You've come so far, don't throw it away. Leave me,
pag-uusapan natin mga termites in marriage ngayon naman, how to exterminate yung mga anay. Number one, honoring your commitment. Okay, I'm sure you made a vow during your wedding. Nalala niyo pa ba yun? Nakalimutan na lahat, no? In sickness, bahala ka na. Sa kahirapan, bahala ka. Sa kayamanan, sa ano ba yun? Sa hirap, ikaw na mag-isa. Ano ba yun, di ba? Nakalimutan natin. You made a vow. When a man makes a vow to the Lord, he must not break it. Sabi sa Numbers 30 verse 2. And then sabi naman ni Solomon sa Ecclesiastes 5 verses 4 to 5, when you make a vow to God, do not delay to pay it, for He has no pleasure in fools, but better not to vow than to vow and not do it. Grabe. Lahat tayo guilty dito, no? Kasi may vow tayo sa Panginoon. You know what? Sa lahat ng mga contract, wedding, marriage contract lang na ang Diyos ang witness. Halimbawa, bumili kayo ng kotse, okay? May kontrata yan. Tapos, nag-decide kayong ayaw niyo na ituloy, no? Napagbili ng kotse. Punitin mo na yung contract, tapos. Pero sa kasal, hindi pwede. No, hindi pwedeng basta na lang kung ayaw niya, punitin na lang yung marriage contract. No. Because marriage, ang Diyos ang witness. Marriage vow is a promise made with God as a witness. Meron akong illustration, si Robert McIlkin. Siguro alam ni Dr. Terry. Si Dr. McIlkin, Dr. Terry. Si Dr. McIlkin, siya ang president ng Columbia Bible College sa South Carolina. No? And then, nagkaroon ng Alzheimer's ang wife niya, nagkasakit. Diba, pag Alzheimer's, palaboy-laboy yan, hindi niya alam kung saan na siya pupunta. Tapos, anyway, nahirapan si Robert makita yung wife niya, si Muriel, na sugat ang paa. Isip niya mag-resign, pero ayaw ng board ng school. Sabi ng mga board members, Robert, you can place her in the nursing home or you can ask someone to take care of her. Pero sabi ni Dr. Robert McIlkin, no, I have made a vow 40 years ago that I have to be her husband, ay yung relationship namin for life. Diba? So God, mas marami ngayon, nababasa ko sa mga marriage magazines, ini-illustrate itong storya ni Dr. Robert McIlkin. Sana ganun, no? 42 years ago, nag-promise. Kuminsan tayo, ilang years pa lang, ayaw na, no? Yung vow, parang, kasi naman siguro, kinasal kayo, yung pastor ang nagsalita para sa vow nyo, no? Sabi, hindi naman ako nagawa ng vow, yung pastor. Anyway, all of us made our vows when we got married. And another story, a Rotary Club, illustration namin to. Minsan, in-invite si Pastor Clem sa Batangas. Rotary Club yon. Isang couple lang Christian yung nag-invite sa amin. Anyway, dun sa Rotary, about marriage din ng ano ni Pastor Clem. After ng lecture, may nagtanong, lalaki ba niya, Mr. Guillermo, ganun siya ng ganun kasi puro alahas yung kamay niya. No? Mr. Guillermo, you know I'm a businessman, sabi niya ganun. I travel all over the country and abroad, sabi niya ganun. And I see to it that everywhere I go, I have a woman in the hotel. My wife knows it. Oo naman yung wife, tango ng tango. So anyway, the wife said, as long as I don't invest in the relationship, it's okay, sabi niya ganun. Kita ko mukha ni Pastor Glenn, namumula na siya, hindi alam, barahin yung taong yun. Kasi lahat ng lalaki nag-chant, macho, 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 man, gano'n. Alam mo na, tayo lalaki, macho yan. Alam niyo, sinabi na ni Pastor Glenn, you know, you don't have proof that you are man enough. Sabi niya gano'n. Alam mo, katulad ka lang ng aso namin. Maraming babae. Diba? I hope that really struck him, that he's just like, quote-unquote, parang hayop ng ginagawa niya. Mas mahirap, diba, sa isang lalaki na, alam mo, mag-ano kayo na tunay na lalaki, wala kayong other woman. One time, Pastor Clem was guest sa show ni Julia Daza. Alam mo yun, yung midnight show niya. Sila yung sumulat ng, ano ba yun? May libro sila ni, yung isang lawyer about relationship, a doctor's relationship. Ang guest, si Pastor Clem, si Raul Rocco, anong boy pa si Rocco naman, at saka si Sagisag. Silang tatlo, ang stand nila,
One man, woman lang talaga. One man, woman lang talaga. Ha? I don't believe you. That's no longer the norm, sabi ni Julia Abdasan. Natuwa ako kasi si Rocco at si Sagisag, pareho sila ng stand kasi galing sila sa alam mo yung religious group ng Catholic. Ano ba ito? Hindi Corpus for Christ. Basta conservative ng Catholic group ito. Sila. So, nagulat siya. Ang norm daw ngayon, may kabit ng lalaki, ganyan-ganyan. So, siyempre sa ating mga Christians, hindi naman ganun. Okay? Next, valuing individuality. Okay? Take note of this. Then God said, let us make man in our image, in our likeness. So God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female. He created them. Okay? Individuation, individuality. Bago kayong kasal, ganito ang circle, no? Yung we-ness nyo, yung kayong dalawa, medyo maliit pa yung bilog. Kasi hindi pa kayo masyadong magkakilala, marami pang adjustment. So, mayroong I-ness and you-ness. Okay? Mayroong kayong kakanyahan, gano'n. Later on, habang tumatagal sa inyong pag-aasawa, nagkakilala na kayo, meaning, I continue to be myself, and you continue to be yourself. We accept each other's unique personality. Okay? So, continue to accept the unique personality. Now, habang tumatagal, okay, lumiliit na yung you-ness and I-ness kasi lumalaki na yung togetherness, yung we-ness. Okay? Katulad na ba na kami ni Pastor Clem, meron akong mga kaibigan na best friends ko, kaibigan niya lang, hindi niya best friends. Siya din, meron siya mga best friends na kaibigan ko lang. So, minsan magpaalam siya sa akin, magkita sila mga barkada niya, okay sa akin yon. Ako din, pag may mga barkada ako, okay din sa kay Pastor Clem. Alam niyo, may nakausap ko dito sa UAE, yung wife, sabi niya sa akin, nung nag-asawa siya, marami ng bawal, marami ng hindi pwede. Hindi na siya pwedeng mag-makeup. Dati nagtatrabaho siya sa duty free, doon siya sa, alam mo yun, sa makeup store. Doon siya, ang dami niyang makeup. Tapos minsan daw, umuwi siya. Nagulat siya, yung jeans niya ay nasa basurahan na. So, change the image. So, ayaw na mag-slacks yung wife niya, kailangan skirt. No? Sabi ko sa kanya, okay ba sa'yo? Ay, okay naman, te. Ganun. Tingnan natin. Pag nagloko yung mister, alam mo, ang sacrifice na binigay ng misis, yung para mag-change ang image niya, tapos biglang gano'n. Kasi ganito mangyari yan. Kapag ka ang bilog ay, alam mo yun, nilamon na ang personality mo ng iyong partner, that's enmeshed relationship. Because you already lost your uniqueness. One personality is suppressed by the other. Okay? Okay lang kung agree ka doon sa ginagawa sa'yo ng partner mo. Okay? Another, exterminating termites, practicing authentic love. Sabi ni Scott Peck, sa author ng Road Less Traveled, love is the will to extend oneself for the purpose of nurturing oneself or another's spiritual growth. Yung will, ang importante itong word, no? Will. It's a will to extend oneself. And then there are heresies of love. Yung falling in love with love is not true love. Or dependency needs is not true love. Alam mo yon, nag-asawa ka lang kasi sa loob ng bahay niya, pinanggalingan mo, mga lahat doon ay taong bato. Alam mo yon, hindi mo naramdaman na may pag-ibig sa loob sa inyong bahay. So pagka mayroong isang lalaki nagsabi sa'yo, take care, wow, feel na feel mo na ito yung hinahanap ko. Wala itong nagsabi sa nanay ko, walang tatay nagsabi ng ganito, no? So pagsabi, bukas magkita tayo ulit. Wow, grabe, hindi ka na makatulog. Sa buong magdamag, iniisip mo na yung nagsabi ng take care. No? So, falling in love with love. You just enjoy the feeling, no? Pero you did not use your mind, you just use your emotions, no? Para dun sa lalaki na lumigaw sa'yo. Disaster yon. Okay? Next, practicing authentic love. Sabi ni Apostle Paul, 1 Corinthians 13, love is patient, kind, does not envy, does not boast, not proud, not rude, not self-seeking, not easily angered, keeps no record, not happy with evil, rejoices in truth, always trusts, hopes, and perseveres. I am sure you know what the verses says, no, in 1 Corinthians 13. And in this, but be forgiving, learn her love language. Okay? I don't know if you read about the book
Five language of love. No? Ni Gary Chapman. Say, okay, be good friends, develop intimacy, emotional, social, spiritual, sexual, intellectual intimacy. Emotional intimacy. May mga couples, they would rather tell it to their friends may problem kaysa husband. Hindi alam ng partner ko, ano pa talaga? Minsan sabihin ni Mrs. kami mga wives, mayroon kami extra gift ng intuition. Okay? Binigyan kami ng Lord ng nakakasense kami kung ano yung problema. Okay? Gift yun. So, pag sinabi ni Mrs., ano bang problema mo? Ay, wala. Hindi, mayroon talaga. Kapag ka ganon, nararamdaman namin na may problema kayo, sabihin nyo sa amin. Emotionally, we can also, we can encourage you. And then, siyempre yung social intimacy, kapag lumalabas si Mr., mayroon akong kakilalang mga pastors, hindi ko nakita na magkasama silang mag-asawa. Laging si Mr. lang saan functions ang busy-easy. Yung wife, hindi ko nakita, kilala asawa niya, no? So yung social intimacy, dapat laging kasama ang wife, no? Oo, baka naman kinahihiya. And of course, spiritual intimacy. Alam nyo, kaya nga sinabi from the beginning na do not equally yoke with the unbeliever. Kasi paano kung ikaw, Christian, ang partner mo hindi? Kung tuwa ka sa message na narinig mo that Sunday, hindi mo ma-share sa partner mo, hindi niya maintindihan, di ba? Ayun. Actually, mayroong nagtawag sa amin sa hardline. Okay lang po ba, sabi ko, di ba, be not equally yoke with unbeliever. Pero okay lang po ba na kalibin ko Christian? O di ba? Christian naman daw na kalibin. Grabe. Anyway, sige. Tingnan natin. May quotation dito. One of the great illusions of our time is that love is self-sustaining. It is not. Love must be fed and nurtured, constantly renewed. So, you must keep the husband and wife relationship burning. Ito na yung 12 language of love. Sinamarize ko lang. Practicing authentic love ni Gary Chapman. Okay. Practicing authentic love. Number 1 is words of affirmation. Alam nyo, mayroong mga tao na masabi mo lang, ay, ang ganda mo. Wow, hay na yan. O kaya, ay, ang ganda ng ginawa nyo sa praise and worship. Okay yung pag-lead mo. Ano yung nag-lead kanina? Okay yun. Diba, words of appreciation, hay na hay ka pagka may nagsabi. Lalo mong gagawin, no? Yung mga, kasi natutuwa ka sa mga sinasabi. Or quality time. May mga wives na ayaw mahiwalay sa mister. Kasi gusto nila laging katabi si mister. Kaya, di ba stated yan pag nag-decide ang lalaki na mag-abroad, magtrabaho sa Middle East, no? Kasi quality time ang mahalaga sa kanya. Or receiving gifts, hindi dahil kamukhang regalo, no? Kung hindi, lumaki ka na ang parents mo, every time they come home from work, ay may pasalubong, no? So, nadala mo yon hanggang ikaw ay nag-adult na, receiving gifts. Kahit na ipasalubong mo, bulaklak ng bayabas, pinitas mo sa bahay ng kapitbahay, okay na yun, masaya na kami impact, no? Lalagay pa, iipit-ipit pa yan. Kasi feel namin na talagang nakakatuwa na makatanggap ng gift. Or acts of service. Ito yung mga tao na pagka tinutulungan ka sa loob ng gawaing bahay, masaya ka, natutuwa ka. O kaya si Mr. may maraming speaking engagement, ay nag-volunteer ka, ano ba, Pastor Clem, marami siyang mga lectures. Tutulungan ko siya, hanapan nga ako ng ganito, ganyan. Kaya sa PowerPoint, tutulungan ko siya. Yun ang acts of service. And then, physical touch. No, may mga partner na, may mga tao na galing sila sa bahay na full of affection. No? Silang buong clan ay you bless, kikis, pag nakita, beso-beso, or they embrace. And then, when they get married, yung partner galing sa taong batunga, wala lang. No? Tapos sabihin ni Mrs. expression, bakit kayo ganun? Sabihin ni Mrs. sa isip mo lang yan, ang korte-korte mo naman. Alam mo yun, dapat maintindihan natin ito, no? Yung physical touch. Okay? Next. Taong ba ito? Nangyari sa aking purpose. Anyway, true love is unconditional. Sabi nga, the supreme happiness of life is the conviction of being loved for yourself, or more correctly, being loved in spite of yourself. That's unconditional love. Kahit na marami kang weaknesses, ay mahal mo pa rin. Kahit na marami weaknesses ang partner mo, mahal mo pa rin. Maganda yun. True love is
active, not passive. Okay? Sabi nga dito, love is the one business in which it pays to be absolutely lavish, give it away, throw it away, splash it over, empty your pockets, shake the basket, and tomorrow you will have more than ever. Huwag ho kayong matakot na maubusan kayo ng love. Alam niyo yung love, katulad ho ng gremlins, pag hinagnas mo yan, lalong dumadami, di ba? Yun daw ang pag-ibig. Huwag kayong matakot na ako na lang lagi nagbibigay ng love. I-refill yan ng Panginoon. So sabi nga, active not passive. Kailangan intentional ho ang pagpapakita ng pag-ibig sa iyong partner. Hindi yung, alam niya na yun. Hindi namin alam. O, lalo na sa lalaki, hindi nila alam, no? Ayun. So, active, not passive. So, hard work, intentional. And then true love is sacrificial. There is no greater love than the love that holds on where there seems nothing left to hold on to. Sacrificial. Kung birthday ni Mrs. at mayroon kang gustong bilhin, kay Mrs. muna. Di ba, Mrs.? Ay, may naman dyan. Minsan, nag-seminar si Pastor Clem sa Palawan. Couple seminar. Tinanong ni Pastor Clem, who among you here are ready to give your life to your wife? Ba, mga lalaki, taas ng kamay. Sino sa inyo dito handang mamatay sa inyong asawa? Tapos ang sunod na tanong, sino sa inyo dito handang magbigay ng lahat ng sweldo niyo sa inyong asawa? Walang nagtaas. Handang mamatay pero hindi handang magbigay ng sweldo. Ano kaya yun? Sacrificial. Okay, ladies, can we read this together? Ready? Read. He was not taken out of it and said to rule over him, neither out of his seat to be trampled on by him, but out of his sight to be equal with him, under his arm to be protected by him, and near his heart to be loved by him. Ang ganda, di ba? Men just love us. Ganon kami nilikha ng Diyos. Kayo, nung nilikha kayo ng Diyos, galing kayo sa putik eh. Alam mo yun? O, di ba? Sa putik kayo galing. Saka, kahit hindi maligo, okay lang. Kami, grabe, special kami. Kaya alam nyo, yung sinabing, woman, that means, wow, gandang babae. Kaya gift kami ng Lord sa inyo. In fact, sabi ng Diyos, man, ang sabi niya, it's not good for a man to be alone. Ang Diyos ang nakakita noon, hindi si Adan ang nagsabi, Lord, kailangan ko ng kasama. Kaya magpasalamat kayo mga lalaki dahil kayo ang unang nilikha. Dahil kung babae ang unang nilikha, wala kayo. Alam niyo yun? Nare-realize niyo ba yun? Kayo daw, you cannot live alone. Totoo yun, kaya nagtataka kami. May mga pastor na matay ang asawa, wala pang isang taon nag-asawa agad. Kasi they cannot live alone, that's true. Talaga, so, minsan taas ang kilay, kilalang pastor na matay yung wife, aba, nag-asawa na kaagad. Naintindihan ko yun na, yun pala, talagang hindi kaya ng lalaki mag-isa. Okay, may kwento ako, chismis. Yung parents si Pastor Billy Basilio, yung mother niya namatay early this year. Okay. Anong March namatay. Bago siya namatay, kasi long lingering illness cancer. Bago siya namatay, gumawa ng 10 commandments para sa husband. Thou shalt not, thou shalt. Ang pinakahuli number 10, thou shalt not marry again. Patay! So ngayon, nung dahil namatay na, siyempre malungkot siya, nag-iisa siya, mga anak niya, lahat may asawa na, ganyan-ganyan, nag-iisa siya ngayon. Grabe, nag-backslide. Ayaw niya na magsimba dahil gano'n. So, pinag-aralan, humingi ng advice sa mga ibang counselors, anong gawin sa father nila, ganyan. So sabi, tell him to get married again. Huwag siya mag-guilty. Kaso nga, yung 10 commandments, no? Ikasampung utos. Hindi pwede mag-asawa, grabe. Nag-guilty siya. Sabi sa kanya, Tay, huwag kang mag-guilty doon. Wala na yun, sabi niya, ano lang ni nanay yun, mag-asawa ka ulit, kailangan mo yan. Naintindihan namin yan. So nung sinabi sa kanya yan, nag-glow ulit, okay, naghahanap ngayon. Saan naghahanap? Mga nandito sa Dubai. Okay, men just love us. Kasi nilikha ng Diyos, ganda ng description, di ba? Eve was not taken out of Adam's hip to rule over him, neither out of his feet to be trampled on by him.
but out of His sight to be equal with Him, under His arm to be protected by Him, and near His heart to be loved by Him. Kaya nga gustong-gusto namin, akbayan nyo kami lagi. Huwag na mag-misinterpret, ha? Okay, develop productive communications. Sabi ko na yun kanina, ito nga, effective communication between a couple is an excellent gauge of their marriage. Alam ko na kaagad pag nag-uusap ang mag-asawa. Pagka sinabi, ikaw kasi, halika na! Alam mo, alam ko na yun, ang style nila, pangit ang ano nito, pag-uusap. Di ba? Kaya, pagbisita niyo ako sa bahay niyo. Gandahin yung inyong pag-uusap. Okay, honesty. Okay, alam na natin yan. Keep deceit and dishonesty out of the marital relationship. Quick to listen, sinabi ko na yan kanina, no? And the art of listening even to the counselors or even to your children when you speak to your children or anyone, ito ang ating advice. Listen with undivided attention. Unawain yung mabuti. Observe the verbal and non-verbal. Okay? Halimbawa sa counseling namin sa Heartline, ano lang yun eh, pseudo-counseling yun. Hindi talaga counseling yun, pseudo-counseling. Para makakonect lang kami sa listeners. Pagka yung problema hindi kaya on the air, in-schedule namin personal counseling or i-refer namin sa ibang counseling ministries. Reflective listening. Avoid double meaning messages. Do not interrupt while the speaker is talking. No? Kapag ini-interrupt nyo, wala na, lalo na sa husband, pagka ini-interrupt nyo ang mga ano, ang sinasabi na, so, hindi na yan yun, cold turkey ulit ang relationship. Okay? Think before you speak. Alam na natin yan. Okay? Ito, guidelines in communication. The goal is relationship, not winning. Hindi po yung nagdidebate kayo mag-asawa, kung sino yung huling nagsalita, hanggang madaling araw siya ang panalo. Diba? Kaya lang kayo tumitigil dahil tumitilaok na yung manok. May manok ba dito? Wala, meron din. Anyway, and then discuss issues not personalities. Kapag kayong problema, yung problema pag-usapan, hindi yung ikaw kasi magastos ka, mana ka sa nanay mo. Pag binanggit na yung in-laws na kasama, ay naku, delikado na. And do not triangulate. Alam niyo yung triangulation? Minsan kayo mag-asawa, nag-aaway kayo, tawagin niyo yung mga anak. Anak, tingnan niyo, walang hiya talaga yung tatay ninyo. No, ganun triangulation. O kaya, tawagin niyo yung kumpare niyo, tingnan niyo yung asawa ko, kaya yung parents ninyo, di ba? Never ask advice from your parents if you are arguing, no? Kasi siyempre, mahirap yun, lalo na kung mother-in-law at saka yung wife, grabe, mahirap yun sa husband. Never report to your parents kapag may problema. Except lang siyempre kung kailangan nyo ng advice nila na ano, di ba? Avoid using, ito yung sinabi ko kanina, sweeping comments, sweeping words, yung always, lagi ka na lang, but never, hindi ka man lang nagbabago. Dapat, yon, i-avoid nyo yon. Dapat magbago ka na, ikaw. Sabihin din dapat magbago ka na rin, di ba? So, avoid yung words na dapat lagi, never, and all. Do not use double messages, reflective listening, listen to words as well as feelings, and of course, empathize. Okay, ito, last na. Effective ito. Alam ko, na ano nyo na to, maaaring naka-attend kayo ng mga seminars or nagbabasa kayong libro. Ito, practice using the I-message. Okay? Yung bang, ako kasi, ganyan-ganyan. Pagka sinabi mo, ikaw kasi, kahit sa anak nyo, ikaw talaga gumagawa ka ng gano'n. Ginagalit mo talaga ako. Huwag ganyan, kasi ineffective yon. Rule number 1, describe what you see or hear. Halimbawa, when I see you, or pag narinig ko kasi na gumagawa ka ng hindi mabuti. Okay? Rule number 2, report your feeling. Although may ibang psychologist, express your feeling, delikado yun pag-express. Kasi pag nag-express, baka batuhin mo, yun ang expression. Report your feeling. Okay? Halimbawa, ganyan. When I see you, alam mo, pagka umuwi ka ng madaling araw, naiinis ako. Diba? And then, rule number 3, explain why. Because, I care for you. Natatakot ako pagka hindi ka pa umuwi ng ganung oras. Kaya lang, kapag madaling araw na umuwi si Mister, ano ang unang bungad ni Mrs.? Umuwi ka pa. Parang kang wala ko ang pamilya. Ano ba? Buti umuwi. Ano ba yun? Mga ganun comment. Pagka ganun ba, Mr. Feel na feel nyo na mahal kayo? Diba? Lalo kayong aalis o gaganti rin. Okay, sasabihin ni Mrs. Buti umuwi ka pa, ganyan-ganyan. Madaling araw ko na umuwi. Sasabihin ni Mr. Kasi naman, yung nanay mo tumawag, dadaling ko doon sa hospital. O ngayon, di tiklog ka, nanay mo pala may dahilan.
emergency pala, inahanay mo, dadalhin sa hospital. So kaya nga, medyo mahirap, di ba, kung galit ka kaagad. So, as you keep the relationship fire burning, you will live in a heaven down here. The choice is yours. Thank you so much and God bless. Maraming salamat po, Sister Merly, sa lecture po na lahat po kami ay na-bless sa mga aking napag-aralan. Dako naman po tayo sa pagbibigay.